Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung bagong pakulo ni General Katapang na nilangaw, hindi umubra. Pakulo, papogi. Okay. Nung natapos na yung congressional hearing, galit na galit ang mga congressman. Huwag na nating isama yung mga senador. Dahil si Bato, naging abogado niya. Mga congressman, galit na galit. Yung congressman na, are you willing to resign? Sabi ni Congressman Abante. Yes, Your Honor. If the President will tell me to resign, I will resign. Parang gano'n. So, pagkatapos nun, nagpakulo ka agad. Ano ba yung pakulo niya? Yung nagpalabas siya kaagad ng surrendery na pinalabas niya na gumawa na siya ng mabuti. Anong mabuting ginawa niya? Kontrabando, nag-surrender na. Ano ba yung granada, mga ice pick, mga bladed weapons, droga, wala namang droga. Basta, nagpalabas siya kaagad, parang propaganda niya, media expose niya na nakagawa na siya ng maganda kaagad. Yun, pakulo ang tawag ko doon, papogi. Sorry, Sir Katapang. Ako, opinion ko lang ito. Then after that, nagbigay siya ng press statement, deadline, sabi niya, August 13. Anong pitsa na ba ngayon? August 19. August 13, nagbigay siya ng deadline na isurrender nyo ang mga kontrabando nyo kasi pag hindi, gagalugad na naman kami. Araw-araw namin kayo, anong tawag niya doon? Mag Greyhound operations. Greyhound, di ba aso? Para bang tinatakot pa niya ang mga PDL na surrender, napalibutan na namin kayo. Kung ayaw nyong maggalugad kami, surrender nyo na. Nako, wala na yon, lumang tugtugi na yon. Kasi ang mga PDL, halang ang kaluluwa ang karamihan dyan, although hindi naman lahat, dahil naniniwala ko, may mga PDL dyan na mga inosente. Tinatakot pa niya na galugad. Nako, sanay na ang mga PDL ng galugad. Hindi sila natatakot. Kaya yung sinasabi niyang surrender, nako, kalukuhan. Kalukuhan yung surrender. Ano ngayon? August 13 ang deadline. August 19, 6 days. May na-surrender ba? Wala akong na-monitor. Kasi kung meron, nag-press statement na naman sana siya. At ayun, laman na naman ng balita. Kailang medyo tahimik na ngayon. Tahimik ang Bucor. Kung ano na ang nangyayari sa loob, hindi na natin alam. Ibig sabihin, pumalpak, walang kumagat sa pakulo ni General Katapang na surrender. Ay, nako. Yung malala natin, yung tanim, red horse. Ano pala, pag-upo niya, kung malala nyo, pag-upo niya, lumabas na ang mga PDL, voluntary, nag-surrender kung ano-anong sinurrender, droga, mga kutsilyo, mga deadly weapons, isurrender. Sabi ni General Bantag nung nag-usap kami, sabi niya, Tol, huwag kang maniwala doon. Ang mga PDL hindi mag-surrender ng kanilang armas, yung mga bladed weapons. Kung ako naman ang PDL, bakit ko isurrender yung aking depensa? Kasi uso yan talaga sa bilibid yung riot. Kaya ang PDL, maningkamot, sa Bisaya, maningkamot na
meron siyang panagang kung magkarayot, meron siyang bubunutin sa kanyang higaan na idepensa kasi riot na eh. Kaya imposible na magsusurrender sila ng kanilang mga bladed weapon. Imposible na magsusurrender. Kaya ulitin ko, pakulo yan ni General Katapang na hindi na umubra. Kaya tignan nyo, wala na. So, ano na ngayon ang kaganapan sa Bilibid? Hopefully na meron na silang ginawang reforms. May balita na ba tayo na natigil na ba ang wifi? Wala eh. Kung ako si General Katapang, kung gusto ko talaga ng kabutihan, kasi na-booking na sila na masama yung libreng wifi. Aminado siya. Congressman Dan Fernandez, yung napakagaling na kongresista, sabi niya, General, sabi niya, maganda yung adhikain, yung idalaw. Kasi ang rason ni General Katapang, kaya nagbigay sila ng wifi with matching laptops para sa idalaw. Maganda yun. Yung mga nasa malalayong mga kamag-anak ng mga PDL na hindi makadalaw o doon na lang sa idalaw, kailangan ng wifi. Sabi ni Congressman Fernandez na napakaganda, hindi nila naisip, yung idalaw ninyo, i-concentrate nyo sa isang building, isang lugar, tapos schedule by pangkat, oras-oras yan, sinusupervise ninyo para ang mga PDL hindi nila pagsamantalahan yung idalaw system na makapag-transact ng illegal na transaction sa labas, ibig sabihin yung droga. Umamin naman si General Katapang, yes, Your Honor, I will do. Yes, Your Honor. Kasi ang ginawa nila, libre. Lahat na ng brigada, libreng wifi, kanya-kanyang password, sila na ang namahala sa kanilang sarili. Kaya mas maganda na ang mabuhay sa loob ng Bilibid kaysa sa labas kasi libre wifi eh. So anong ibig sabihin? Bumalik na naman yung kalakaran dati, yung droga ba? Yung pinaghirapan ng ating Digibantag na i-stop, binalik nila. In exchange for what? Alam na this. Kaya, so, ano na ngayon ang kaganapan? Na-stop na ba yung free wifi? Na-stop na ba yung 1 week na na-stop na ba yung 1 week na ano? 1 week na yung dalaw? Na-stop na ba yung 1 week na dalaw? Wala, yun sana ang yun sana ang i-update ni General Katapang kung gusto niya talaga na mapabuti ang palakad sa Bilibid. Kailang as of now, wala na naman. Kung wala na namang congressional hearing, hindi na naman natin malaman kung anong nangyayari sa loob ng Bilibid. Pasalamat nga tayo at may kataroha. Yan yung tinatawag kong puting ahas ni Digibantag o kaya Anghel de la Guardia niya, na dahil sa isang kataruha na booking ang kapalpakan ni Bautista at General Katapang sa loob ng Bilibid. So, sibak. Huwag na tayong umasa na masibak si General Katapang kasi hindi yan papayagan ni Secretary Boying. Ang ating pagdasal na lang na sana
ma-stop yung kalakaran ng droga sa Bilibid kasi yan po ang sentro ng drug operation ng mga drug lord sa buong bansa, nasa Bilibid kasi nandyan yung mga drug lords. So kawawa ang ating kinabukasan, mga kabataan natin na everywhere namamasyal kaming mag-asawa. Nakakalungkot yung feedback na aming kahit hindi na kami nagtatanong kasi kilala nila ako na retired. Sabi, sir, bumalik na ang droga. Sir, kahit anak ng mga sundalo, nagdrodroga na naman, sir. Ganun. So, sana ma-realize ng administrasyong ito, ang presidente, ang PNP chief, Katapang, na lumalala ang drug problem sa Pilipinas at nagsisimula ang drug problem sa Bilibid. I-stop mo yung istriktuhan mo ang Bilibid. Hindi makagalaw yung yung kagaya ng ginawa ni Senator Bato noon, signal jammer. Yun, maganda. Ano pa? Dijibantag, pulbos ang mga kubol. Hindi na makagalaw ang mga drug lord. Di panahon ni Tatay Digong, hindi naman totally na stop ang droga, kailang naglaylo. O ngayon bumabalik. Bakit? Wala na narcopolitics nagtulungan na paalis nila ang matinong Bucor chief, pumalit naman ang isang magaling na Bucor chief, magaling sa kapalpakan. Yan po. So sana magkaroon tayo ng pagbabago, tunay na reforma sa Bucor para once and for all ang kinabukasan ng ating mga kabataan nasa magandang kamay. Okay, see you po.